Magandang araw po, Kabanong. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa mga aswang at puting van na nangunguhan noon ng mga bata. Matagal-tagal na rin itong nangyari pero sa tuwing makakakita ko ng puting van ay bumabalik sa isipan ko ang mga nangyari noon. Pero duda talaga ako, Kabanong. Kasi kung talagang tik-tik talaga ang naengkwentro ko noon, dapat tiyan lang ang may sugat. Pero bakit ang sabi-sabi pa ay maraming pasa ang babae? Tapos ang asawa naman itong si Mario ay patay na rin. May taga daw po sa leeg. Wala ring bakas na kahit na anong palatandaan na tik-tik o anumang uri ng aswang ang gumawa nun sa kanila. Basta natagpuan na lang silang dalawa sa loob ng kanilang bahay na mga wala ng buhay at warak ang tiyan. Tapos nawawala rin ang mga laman loob nito. May mga naririnig din kasi akong sabi-sabi na baka pinasok sila at pinatay ng isang mababangis na hayop sa gubat. Malapit-lapit din kasi ang bahay nila sa gubat. Naku, tik-tik daw ang dumali sa buntis nating kapitbahay na Cecilia. Diskumpiyado ko eh. Ano sa palagay mo, Tay? Yan ang mga haka-hakang sinasabi ng iilang mga tao, anak. May nagsasabing pinasok daw sila ng mabangis na hayop o tik-tik. Pero wala naman nakakapagpatunay na totoo mga ganong uri ng nilalang. Hindi pa nga nakikita ng mga mata natin eh. Alam mo, Tay, duda talaga ako sa nangyari sa mag-asawang yun eh. Palagay ko, hindi tik-tik ang may gawa nun. Imposibleng aswang ang salarin ng karumal-dumal na nangyayari sa kanila eh. Ako rin, anak. Pareho tayo nang naiisip. Sunod-sunod na itong hindi magagandang nangyayari dito sa atin. Nakarang araw lang, nawala din ang anak ni Losing. Pinaniniwala na dinukot ito ng mga sindikato. Ay nako, ano ba talaga nangyayari? Nakakabahala na po talaga, Tay. Tapos, nakakatakot na rin ang panahon ngayon. Pero sa palagay mo, Tay, dapat ba tayo maniwala na tik-tik o aswang ang may kagagawa nito? Kung ano man sangkay ang totoong nangyari, dapat na mag-iingat na tayo. Sige na, magtrabaho na tayo. Dami nating daldal. Wala pa tayo sa kalahati oh. Iabot mo nga sa akin yung palang yan. Magukay na lang tayo. Nasa gubat kami ni Tatay ng mga oras na yon. Pag-uuling ang kinabubuhay namin. 4 kaming magkakapatid tapos ako na lang ang hindi pa nakakapag-aral. Ako kasi ang panganay at pinili ko na tulungan na muna si Inay at Titay sa pagtustos sa pag-aaral ng 3 kong kapatid. Pinaubaya ko muna sa mga kapatid ko ang mga pangarap ko para sa kanila. Pasasaan pat makakatungtong din ako sa paaralan para matuto. Yun lang ang pangarap ko, ang magkaroon ng karunungan gaya ng mga kapatid ko. Sakto na siguro ang lalim niyan, Tay. Ilagay na natin yung mga kahoy. Mukhang uulan eh. Makulimlim na po ang langit. Kapag tumagal pa tayo dito, nako, maabutan pa tayo ng masungit na panahon. Ay nako, oo nga eh. Kanina ang ganda ng panahon. Bakit kaya biglang dumilim ang kalangitan? Mukhang may paparating pong bagyo, Tay eh. Malakas ang hangin tapos doon sa dulo, mukhang maliwanag naman ang langit. Ano kayang nangyayari? Mukhang dadaan lang itong ulan, anak. Mabuti pa kumuha ka ng mga dahon ng saging para may maitabon tayo dito sa mga kahoy. Mukhang aabutan nga tayo ng ulan na yan. Mabilis ko na sinunod si Itay. Marami namang puno ng saging na malapit lang sa amin. Nang makakuha ko ng sapat na kailangan ay agad ko rin naman binalikan si Itay na abala sa paglalagay ng mga kahoy sa hukay. Medyo matatagalan pa kami, Kabanong, dahil hindi rin naman ganun kadaling ipwesto ang mga sinibak na kahoy sa hukay. Kaya maaabutan talaga kami na nagbabadyang malakas na ulan. May maliit namang kubo dito kaya sisilong muna kami ni Tatay para hintayin na tumila ang ulan. Tapos balik sa trabaho ulit. Sakto naman na tapos na naming matabunan ng mga kahoy noong bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo na lang kami ni Tatay sa maliit na punong makapal ang mga dahon para sumilong. Mag-iisang oras na rin bago tumila ang ulan.
Bumalik naman kami kaagad ni tatay sa ulingan. Yun nga lang, laking panghihinayang namin na napasukan ng tubig yung hukay na ginawa namin. Napapailing na lang kami mag-ama sa tumambad sa amin sa ginawa naming hukay. Tanggalin mo nga yung tubig sa hukay, anak, at makapag-umpisa na tayo. Opo, tay. Sige. Saglit lang po ah. Ay, pambihirang ulan naman kasi to. Pinapahirapan ako. Kinuha ko na noon ang pala at saka sinalok ang tubig ulan palabas sa hukay. Dahil medyo maputik, kaya nilaliman ko pa ng bahagya ang hukay. 1 minuto pa lang ang nakakalipas, parang naliligo na ako sa sarili kong pawis, gayong malimig pa naman ang panahon dahil kahihinto lamang ng ulan. Hukayan mo lang ng hukayan, anak, at iihi lang ako sandali ha. Diyan ka lang muna. Sige tay, ako na bahala dito. Mahirap na magpigil, baka magkasakit pa hukay sa bato. Mga ilang pala pa ng hukay ang ginawa ko noon, kabanong. Hukay lang ako ng hukay. Hindi ako tumitigil hanggat hindi sapat ang tansya kong lalim sa lupa. Hanggang sa may matamaan na ang pala ko na matigas na bagay. Malakas ang pagkakatama kong yon, kaya narinig ko ang matining na tunog. Mukhang malaking bato pa yata ang nadali ko ah. Teka lang. Kasi naman, ang lakit kasi ng puti kaya ang hirap kunin ng bato. Ayan, kaunti na lang at makukuha ko na. Ano kaya to? Anong klaseng bato kaya to? Ha? Bakal to ah. Akala ko bato. Bakit kaya may bakal dito? Mahukay pa nga ng tuluyan ko nang makuha yung bakal na ito. Makakaabala rin kasi sa paghango ng uling eh. Baka makasugat. Eka nga. Oh, ano ba yan, sangkay? At mukhang may nakikita ka dyan. Patingin nga. Mukhang may kayamanan ako nahuhukay, tay. Para yatang Yamashita treasure to eh. Mukhang baul ng kayamanan itong pinapala ko, tay. Iba-tiba po tayo dito. Pambira kang bata ka. Tumabi ka nga dyan. Mukhang baul nga ah. Akin na yung pala. Sasairin ko pa ng hukay. Ayan po, tay. Kitang-kita na oh. Makukuha na natin. Tulungan mo akong buhatin. Itaas natin doon. Tila mabigat pa yata ito eh. Nagtulungan kaming mag-ama na iangat ang nakuha naming baul mula sa malalim na hukay. Grabe ang pagod na inabot namin na maiangat na ito sa ibabaw ng lupa. Hingal kabayo kami matapos naming maiahon ang misteryosong baul na yon. Ano kaya laman yan, tay? Buksan na natin, baka kayamanan talaga yan. Nako, yayaman na tayo, tay. Dahil sabik na kaming malaman ang loob noon, hindi po kami nag-atubiling buksan ang baul na yon. Sinlaki yun ang kadalasang baul na nilalagyan ng mahalagang bagay. Kaso parang baka lang talaga ang nakita namin ni tatay kaya may kabigatan ito. Bigla akong nawala ng pag-asa, kabanong. Nang mabuksan namin yung baul na yon ay nagulat kami sa laman. Isang uri ng itak na may kalaparan ng dulo. Parehong napakulot ang noo namin ni itay, kabanong. Ang hawakan kasi ng itak na yon ay tanso. Tapos may damit pang gawa sa leather. May isang pares ng boots, guantes, long sleeve at pantalon. Lahat ay kulay itim. Pero ang pumukaw talaga ng atensyon namin ni itay ay ang isang uri ng kwintas na parang barya ang pendant na singlaki ng piso. May mga nakaukit doon na mga salita sa Latin. Tapos may tatsulok na logo sa likod. Ano kaya to, tay? Parang sinuunang pera to ah. Ginawa ba namang kwintas? Sa palagay ko, hindi. Hindi to basta isang barya lang, anak. Ang alam ko, walang ganitong pera na ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung susuriin mo ng maigi, may nakasulat na Latin. Tapos may iba't ibang uri ng bagay na nakatatak. Sa palagay ko, agimat ito, anak. Nakadali tayo ng isang agimat. Nanlaki ang mga mata ko sa isiniwalat sa akin ng aking ama.
Hindi ako makapaniwala na isang makapangyarihang agimat ang nakuha namin sa baul na yon. Nagtataka tuloy ako kung kanino nang galing ang baul na yon. Kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito. Ha? Agimat tutay? Pero bakit napunta yan dito? Hindi ko rin alam. Pero hindi ako nagkakamali, anak. Sigurado ako na agimat ito. Tinapos naman muna namin ni tatay ang trabaho. Tapos umuwi na rin naman kami kaagad para suriin pa ang nakuha naming mga kagamitan sa may baul. Makalipas ang ilang araw kabanong, wala pa rin kaming ideya kung ano talaga ang gamit na yon. Puro hinagap lang kami sa mga haka-haka. Palitan ng kung ano-anong mga hinuha. Pero isang hapon po kabanong, habang nagdidilig ako ng aming halaman, ay biglang may lumapit sa aking matandang lalaki. Tansya ko ay nasa 80 pataas na ang edad nito. Hukot na ang likod tapos mahaba ang buhok na kulay puti. Hindi siya pamilyar sa akin, pero napaka-weirdo na ikinikilos niya. Bakit po lolo? Mukhang naliligaw po yata kayo? Pwede po kayo magtanong kung sakaling may hinahanap po kayo. Apong, tawagin mo na lamang akong Lolo Impe. Sige po. Ano po bang kailangan niyo, Lolo Impe? Ayon sa aking nasagap na balita, ay nasa iyo ang agimat ni Layon. Tama? Agimat ni Layon? Oo. Ang agimat ng magiting na vigilante noong araw. Sangkay, anong kailangan niya? Inahanap niya raw yung agimat ni Layon. Mukhang ang tinutukoy niya yung nakita nating baul sa gubat, tay. Tama. Yun nga ang hinahanap ko. Mas maigi na ipakita na ninyo sa akin at madala ko na pauwi. Kailangan ko yan. Pwede mo makita pero hindi mo pwedeng iuwi, tatay. Kami ang nakakita niyan kaya sa amin na yan. Oo nga po, Lolo Impe. Kami po nakakita kaya kami po ang may karapatang magdesisyon kung anong gagawin namin doon. Hindi niyo ako naintindihan. Anak ako ni Layon. Sa akin pinamana ang agimat na yan. Kahit na kayo ang nakakuha, ako ang anak niya. Kaya karapatan ko ang pagmamay-ari ng ama ko. Kung ikaw ang tagapagmana ng agimat, bakit nandun po yun sa gubat? Bata pa ako noon nang nisanin ni Itay ang bahay. Sobrang daming mga aswang ang gusto siyang patayin. Dahil sa takot na madamay kami ng aking ina, pinili ng aking ama na lisanin ang aming lugar. Dumaan lang ang maraming taon, wala na kaming balita sa kanya. Pero may isang sulat siyang iniwan sa aking ina. Nakapaloob doon na huwag na raw namin siyang hanapin. Ang hanapin daw namin ay ang agimat at ang gamit niya. Inilibing daw niya yon sa lupa upang hindi makuha ng aswang. Kung totoo mga sinasabi mong yan, Lolo, sumama ka sa akin sa loob ng bahay at ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Pinapasok nga namin si Lolo Impe sa loob ng bahay at ipinakita ang mga laman ng baul na nahukay namin. Kitang-kita namin sa mukha ni Lolo Impe ang kagalakan ng tingnan maigi ang kagamitan ng ama nito na nasa loob ng baul. Ito na nga ang kwintas ni Itay. Maraming taon ko itong hinanap, pero ngayon ay nasa kamay ko na. Buong puso na niyakap ni Lolo Impe ang mga kagamitan ng kanyang ama na nasa baul. Tiwala na ako sa matandang yon na siya nga ang anak ni Layon. Buong buhay mo pala ginugol mo sa paghahanap nyo, Lolo Impe. Ngayon nakita mo na yung nag-iisang alaala ng iyong ama. Hindi lang ito basta isang alaala. Ito ang ginamit niya noong araw para iligtas ang aming bayan sa mga lahing aswang na naglipa na. Isa din ang tatay ko noon sa nakipaglaban sa mga nagtangkang manakop sa ating bansa. Wow, malamat po pala ang tatay niyo, Lolo Impe. Bilib na po ako. Ano ang balak mo dyan? Sige, papayag na kaming dalhin mo yan. Matanda na ako at hindi ko na kayang gampanan ang naiwang tungkulin ng aking ama.
Alam kong sa tatay ko ito at ako dapat ang tagapagmana nito. Pero napaglipasan na ako ng panahon. Kung isusot ko pa ito ay papayag kaya ang mga taong matandang uugod-ugod ang kanilang superhero? Marahil hindi na. Baka pagtawanan lang nila ako. Grabe naman sila kung ganon, Lo. Pero sa palagay ko nga, hindi na po, Lo. Base sa kilos niyo po ngayon mas mabagal pa po kayong maglakad kaysa sa pagong Hindi, pero biro lang po, Lolo Impe. Huwag niyo pong siseryosohin Napatawa nga noon kaming tatlo, Kabanong. Gusto niyang iwan sa akin ang agimat. Tamang-tama daw sa mga kababalaghan na nangyayari sa lugar namin. Magagamit ko raw yun kaya tuwang-tuwa naman ako. Kasi gustong gusto ko talagang maging isang superhero. Hindi ako payag sa gusto mo, anak. Sobrang delikado binabalak mo. Mabuti pang ibigay mo na lang sa kanya yan. Hindi naman para sa iyo yan Ibalik mo na lang yan. Ayaw kitang malagay sa alanganin. Kung hindi para sa kanya, para kanino? Alam mo, akala ko nung una ay para talaga sa akin ang agimat na ito. Kasi ako ang anak ni Lion. Pero mali ako. Dahil kung para talaga sa akin yan, dapat ako ang unang nakakita niyan. Pero hindi. Ikaw, Sangkay, ikaw ang tunay na tagapagmana ng agimat na yan. Hindi lang basta-basta nahukay mo ang baul na ito, Sangkay, kundi sinadya na ng agimat na mahukay mo siya. Sa iyo talaga ay tinadhana ng kapalaran ang agimat ni Lion. Dahil ikaw ang napili niyang maging bagong tagapagmana nito. Hindi ba niyo naisip na hindi talaga para sa akin ito? Walang superherong uugod-ugod na. O sige, paano? Mauna na ako. Bahala na kayo sa bagay na yan. Ipinagkakaloob ko na sa iyo ito, Sangkay, itong agimat. Pakaingatan mo at buo mong kaloobin. Natulala kami ni Itay habang pinagmamasdan namin ang matandang palabas ng bahay. Nang habulin nga namin ito ay hindi na namin siya nakita. Para siyang magyikerong kayang maglaho sa isang iglap. Pareho kaming napakamot sa ulo ni Itay. Paano yan, Tay? Para daw sa akin to. Hindi ko naman alam paano gamitin ang agimat na to. Tumigil ka nga, Sangkay. Hindi pa rin ako papayag sa gusto mo. Kahit sa iyo ay binigay na matandang yan ang agimat. Pero ang sabi na matandang yon, para talaga sa akin yung agimat. Saka tama siya Makakatulong to sa mga nangyayari dito sa atin. Hindi ba nakakatuwa, Tay? Magiging superhero na po ako. Tigilan mo nga ako sa kahibangan mo, Sangkay. Superhero ka dyan. Ipabaya mo na yan sa mga kapulisan. Hindi mo trabaho mga bagay na yan, Sangkay. Sila ang bahala dyan. Ano, nagkakaintindihan ba tayo? Napilitan na lamang akong tumango at pumayag kay Itay. Wala na nga akong nagawa nun, Kabanong, kundi ang itago ang baul sa ilalim ng higaan ko. Pero noong hapon ding yon ay umuwi si Inay galing sa paglalabada na aligaga. Agad niyang ibinalita na nawawala raw ang anak ni Aling Lusing at may nagsabing baka kinuha raw ito ng mga sindikato. May namataan kasing puting van na pabalik-balik sa lugar bago mawala ang bata. Kung totoo sinasabi mo, Mildred, nakakabahala na talaga ang mga nangyayari sa lugar natin. Sobrang nakakatakot na talaga nangyayaring ito, Nay. Maraming nagaganap na hindi maipaliwanag. May namamatay, tapos may nawawala pa. Kaya ikaw, Sangkay, mag-iingat ka. Huwag ka nang labas ng labas paggabi. Bantayan mo rin yung mga kapatid mo. Habang lumilipas ang araw ay lalong tumitindi ang bali-balita sa aming baryo, Kabanong. Marami mga kabataan ang nawawala hindi lamang sa lugar namin kundi pati sa mga karatig bayan namin. Puting van lagi ang unang lumalabas sa mga bibig nila sa tuwing may nawawalang bata. Tanghaling tapat ng bungkalin ko ang ulingan namin ni Tatay. Mag-isa lang ako dahil nagkasakit siya.
Ilang sako rin na uling ang nakuha ko sa ginawa namin. Mas marami-rami ito kumpara sa mga huling nagawa namin ni Itay. Sinalansan ko muna ang mga sakong may lamang uling at saka binuhat ang isa. May order kasi si Aling Josie. Kailangan ko nang i-deliver ito sa kanya. Malakas kasi ang uling sa tindahan niya kaya parati siyang nauubusan. Malapit-lapit lang naman ang tindahan niya kaya pumayag na akong ihatid yun sa kanya. Maliban kasi sa bayad niya na ang uling ay nagbibigay pa siya sa akin ng tip. Tapos may pa-soft drinks pa. Tirik ang araw noon. Malapit-lapit na rin naman ako sa tindahan ni Aling Josie hanggang sa matanaw ng dalawang mata ko ang kulay puting van. May kalayuan ito sa akin. Tumigil ako sa halamanan at pinagmasdan sila. Ito na pala sila, paghala-gala. Maya-maya pa ay tumigil sila sa mga batang naglalaro sa bakuran ng isang bahay doon. Bumaba ang dalawang kalalakihan at saka pumasok sa bakod. Hindi ko alam pero hindi ako nakasigaw at nagmistulang nakatulala lamang. Ilang segundo pa ay lumabas ang dalawang lalaki na may buwat-buwat na tig-isang bata. Nang makabalik sila sa van ay agad din namang kumaripas ito ng takbo. Samantalang ako ay naiwang nakanganga. Saka lang ako nagsisisigaw noong malayo na yung van. Halos mahimatay naman ang nanay ng mga bata nung malaman nila ang nangyari. Kinuha nila yung mga bata. Tulong! Yung dalawang bata, tinangay! Grabe na talaga ang nangyayari, Kabanong. Hamakin mo, nasa loob na ng bakuran ng mga bata pero nakuha pa rin nila. Talagang sanay na silang manguha ng mga bata. Pagkatapos kong ihatid ang isang sakong uling kay Aling Josie ay umuwi din naman kagad ako. Makaraan ng ilang buwan, Kabanong, ay muling nambiktima ang puting van. Pero ito ang pinakamasakit sa amin ng pamilya ko. 5 kabataan ang nawala noong araw na yon, kasama ang 10 years old kong kapatid na babae. Iyak ng iyak ang nanay ko noon, Kabanong. Pati ang mga pulis noon ay walang makuhang impormasyon para mahanap o madakip ang mga sindikatong ito. May isang kakilala ko noon na nakapagsabi na may ideya daw siya kung saan dinadala ang mga bata. Dati siyang nagtatrabaho sa pier kaya may mga nasagap siyang mga kwento-kwento tungkol sa puting van. Ang mga bata raw ay dinadala nila sa isang malaking bodega sa syudad at doon isinasagawa ang sensitibong gawain nila. Hinihiwalay ang mga parte ng laman loob nila at may bumibili raw kasi noon. Malaking kita doon kaya ganun na lang katalamak ang mga nangunguha ng mga bata. Madalas ay ini-export pa nila ang mga laman loob sa ibang bansa. Pero hindi pa naman daw kumpirmado kung totoo ba talaga ang nasagap niyang kwento. Pero, Kabanong, pumasok agad sa utak ko na ako na mismo ang hahanap sa kapatid ko. Nagpaalam ako kina nanay at tatay na magtatrabaho na muna ako sa syudad. Wala na rin naman akong katulong sa pag-uuling dahil may sakit si tatay. Yun ang naging dahilan ko sa kanila, Kabanong. Pero ang totoo, ang pakay ko talaga ay hanapin si Pingping, ang kapatid kong nawawala. Pumayag naman sila sa gusto ko. Umalis ako ng umagang yon, Kabanong. Lingid sa kaalaman ni tatay ay dala ko ang agimat ni Layon. May kaunting naipon naman ako sa pang-uuling. Inisip ko na kasya na siguro ito sa mga araw na ilalagi ko sa syudad. 3 oras ang binyahe ko bago makarating sa lugar. Doon ko nakita na ibang-iba pala ang syudad, Kabanong, kumpara sa probinsya. Bukod sa maraming sasakyan, ay maingay pa ang kalsada. Hapon na noong naglalakad ako sa isang kalye nang may masipat ang paningin ko. Isang puting van na nakaparada sa gilid. Ha? Ito na kaya yun? Nilapitan ko ito at pilit na binuksan. Pero napahiya lang ako noon ng isang matandang babae pala ang nagmamaneho nito. Ay, pasensya na po, Lola. Akala ko kasi yung hinahanap ko na po. Sinungitan lang ako na matanda at saka galit na pinaandar ang sasakyan.
Humingang malalim na lang ako at saka nagpatuloy ng lakad. Nilabas ko ang larawan ni Pingping at saka ipinapakita ko yon sa mga taong nakakasalubong ko. Pero hindi man lang nila nakikita pa si Pingping. Hintayin mo ako, Pingping. Nandito na si Kuya Sangkay. Ililigtas kita. Nagpatuloy muli ako sa paglalakad, Kabanong, hanggang sa makarating ako sa isang iskinita. Halos dikit-dikit ang mga pader sa syudad at ang kaliwat kanan ko ay may mga taong naghihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Paggabi na noon nang may 3 lalaking lumapit sa akin. Pilit nilang kinukuhang dala kong bag pero hindi ko pwedeng ibigay sa kanila yon. Tinutukan ako ng isa ng patalim pero hindi yun ang dahilan para isuko ko ang bag ko. Pagsaksak niya ay mabilis ko lang yung naiwasan. Dahil sanay naman din ako sa gawaing bukid at may kaalaman din naman sa pagdedepensa ng sarili, ay nagawa kong patumbahin ng 3. Magaling! Napahanga mo naman ako sa ginawa mo. Napalingon ako sa isang dalagang nagsalita. Payat, maputi, medyo kulot ang buhok na hanggang likod. Sakto lang ang taas, tapos maganda din naman. Ha? Kulang pa nga eh. Meron pa ba? Anong ginagawa mo sa syudad? Mukhang taga-baryo ka ah. Aba, paano mo nalaman? May lahing manghuhula ka ba? O ganito talaga kayo dito? Halata naman sa suot mo eh. Naka-jacket ka ng maluwag na hanggang legs tapos nakamaong kang pantalon. Yung sapatos mo, malaking parang barko. Hindi ganyan ang pormahan dito eh. Ganun ba? Ngumisi na lang ako sa kanya, Kabanong. Naisip kong ang jologs nga talaga ng pormahan ko noon. Ginagawa mo sa syudad? Mukhang wala kang matutuluyan ah. Hinahanap ko yung kapatid ko si Pingping. Bakit? Dito ba nagtatrabaho? Hindi. Sa ako na ikukwento basta hinahanap ko siya. Naghahanap din kasi ako ng trabaho. Balita ko kasi mabilis maubos ang pera dito. Kaya kailangan ko ng matutuluyan na trabaho. Miss, baka may alam kang pwede sa akin. Tamang-tama. Mukhang bato-bato din naman ang katawan mo at magaling kang makipaglaban. Tamang-tama ka doon. Mamaya sumama ka sa akin at ipakikilala kita sa boss ko. Sige miss. Huwag ka mag-alala. Pagbubutihan ko ang trabaho para hindi kayo mapaya sa boss nyo. Mabuti yan. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Bianca. Sangkay naman ang pangalan ko. Napaoo naman ako sa kanya kahit hindi ko pa alam ang magiging trabaho ko. Pero ang sabi niya ay malaking pera daw ang makukuha ko doon. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi ko kailangan ng malaking pera. Ang gusto ko lang mahanap ang kapatid ko. Pinatuloy niya ako sa apartment niya. May 2 kwarto doon. Ang sabi niya, doon daw muna ako. Ako daw bahala kung maghahanap pa ako ng tirahan sa oras na may pera na ako. Nakahiga lang ako noon sa kama habang iniisip ko ang kapatid ko. Hanggang sa makarinig ako ng mga katok mula sa pintuan ko. Sangkay, magbihis ka na, taalis na tayo. Sandali, hintay mo ko dyan. Naligo lang ako, Kabanong, at saka mabilis ding nagbihis. Pinili kong magsuot ng sando pero nagsuot din naman ako ng jacket. Binuksan ko ang aking bag at saka kinuha ang agimat ni Lion. Hindi ko alam kung gagana ito sa akin, pero isusuot ko pa rin. Nang matapos kong isuot yon, ay lumiwanag yon ng husto. Halos hindi ko makita ang paligid ko sa sobrang liwanag na nagmumula sa agimat. Sobrang nakakasilaw. Ano pa ba ginagawa mo dyan? Pero napaka-malate pa tayo. Ha? Oo, nandyan na. Tumigil naman ang liwanag ng kwintas nang marinig ang boses ni Bianca. Pero noong lumabas ako sa kwarto at tumabi kay Bianca ay muli itong lumiwanag. Pero hindi na ganon kaliwanag. Saglit lang yon. Mabuti at nakatalikod pa noon si Bianca kaya hindi niya nakita. Oh, tara na! Nakasuot siya ng itim na dress na maiksi. Halos kita nga yung puwet nito. Tapos mataas din ang suot nitong heels. Nakalugay naman ang buhok nito.
at puro kolorete din ang mukha niya. May maliit namang sling bag na isinukbit niya sa balikat. Oh, bakit nakatulala ka dyan? Ha? Wala. Ang bango mo kasi. Mabango lang ba o may iba pa? Ha? Wala. Tara na nga. Napapangiti na lang ako habang palabas ng apartment. Maganda siya, alam ko yon. Pero ang paghahanap kay Pingping ang pakay ko. Sumakay kami sa isang taxi. Mabilis naman kaming nakarating sa lugar. Nung una, hindi ko alam na malaking club pala ang napuntahan namin. Malaki ang lugar. Sobrang dami ng tao. Halos lahat ay mayayaman. Maraming babaeng magaganda na umuupo kasama ang mayayamang kalalakihan na kadalasan ay may mga edad na. Ang umagaw sa atensyon ko ay yung isang lonang nakalatag sa gitna. Tapos may naglalaban doon na 2 lalaki. Maraming nagsisigawan at nagpupustahan. Halika Sangkay, ipapakilala kita sa boss ko. Sumunod naman ako sa kanya. Umakyat kami sa hagdan. Nakarating kami sa itaas. Pero kita pa rin sa lugar na yon ang labanan ng 2 lalaki sa lona. Isang pinto noon ang kinatok ni Bianca. Maya-maya may lumabas na isang lalaki. May dala ko. Yun lang ang maiksing sabi niya at saka pinapasok na kami. May iilang mga kalalakihan doon sa loob. Tapos may isang misteryosong lalaki doon na nakaupo sa isang upuan habang pinapanood ang labanan na nagkaganap sa ilalim. Malaking salamin ang dingding na makikita ang mga nangyayari sa ibaba. Umilaw noon ang agimat pero tinakpan ko kagad yon ng kamay ko. Mabuti at saglit lang. Boss, may papakilala ko. Si Sangkay, hindi kayo mabibigo dito. Tumingin sa akin ng lalaking misteryoso. Tapos pinahubad niya sa akin ang suot kong jacket. Tumambad tuloy ang malaki kong braso. Masikip sa akin ang suot kong sando kaya bakat ang bato-bato kong katawan. Mukhang malakas ang isang to ah. May tiwala ako sa iyo, Bianca. Sige, isalang na siya pagkatapos ng laban na ito. Doon ay nag-iba ang emosyon ko. Bahagya akong nalito sa sinabi niya. Lumabas na kami ni Bianca sa silid na yon na hindi ko maintindihan ang pinag-usapan nila. Isasalang? Pagkatapos ng laban? Sandali lang Bianca. Ano bang ibig niyong sabihin? Isasalang ako sa laban? Oo, hindi ba halata na lalaban ka? Ayoko. Hindi ito ang pinag-usapan natin. Aalis na lang ako. Sandali Sangkay. Akala ko ba gusto mo makita ang kapatid mong nawawala? Makakatulong si boss. Maaari kanyang matulungan. Pero bago yon, dapat mo munang pagbigyan siya. Tutulungan niya ako? Paano? Malawak ang galamay ni boss. Kaya sigurado ako na makakatulong siya sa problema mo. Kaya, sige na, lumabang ka. Pangako, tutulungan kitang mahanap ang kapatid mo. Huminga ako at saka umupo sa isang bakanting upuan doon. Nag-isip ng ilang segundo tapos tumayo at naglakad. Ihanda mo na, Lona, para sa susunod na laban dahil sasabak ako. Pumasok kami sa isang kwarto. Maghintay lang daw ako ng kaunti at isasalang na ako. Ilang minuto din ang hinintay ko hanggang sa tinawag na ako sa labas. Sumampa agad ako sa lona. Nagsisigawan ng mga manonood. Naniniwala ako hindi mo kami bibiguin, Sangkay. Tumango lang ako sa kanyang bilang tugon. Habang hinihintay ang magiging kalaban ko na tawagin, maya-maya ay nagsigawan na sila lahat. Sumampa na rin sa lona ang magiging kalaban ko. Malaki siya kabanong kaysa sa akin. Tapos matangkad pa. Pero alam ko na nakaya ko siya. Nang tumunog ang bell ay hindi ko na pinatagal pa ang laban. Isang suntok lang ang tumama sa mukha niya na siyang nagpatulog sa kanya. Ewan ko pero pakiramdam ko ay lumiksi ako at saka lumakas ng 10 beses sa normal na tao. Nagsigawan noon ang mga nanunood. Bumaba na rin naman ako sa lona. Pagkatapos ay sinalubong ako ni Bianca ng yakap. Congrats! Grabe ang lakas mo. Hindi ko akalain na ganun mo kabilis matatapos ang laban. Ang lahat ng yun ay para sa kapatid ko. Kung tapos na ako, pwede na ba ako maunang umuwi?
Sandali, ito naman. Dapat tayo mag-celebrate, no? Magaling! Magaling ito ah! At magaling ka rin, Bianca, na humanap ng fighter. Hiho, kailangan tayo magdiwang sa unang laban mong naipanalo mo. Nagulat kami sa nagsalita. Ang lalaki palang tinatawag ni Bianca na boss ay naroon na. Nakababa na pala siya mula doon sa itaas kung saan siya nanonood. Hindi na po sir. Nakakaya naman po. Sangkay. Talagang ganyan lang yan, boss. Pero sasama din naman yan si Sangkay. Mahihain lang kasi itong bago nating bata eh. Ang laban kong yon, Kabanong, ay nasundan at nasundan. Laging panalo at parating tulog ang mga naging kalaban ko. Pera lang ang dumadami sa akin pero wala pa rin akong balita kay Pingping. Gabi noon, walang pasok sa club si Bianca. Nasa apartment kami noong kausapin ko siya. Bianca, ilang linggo na ako pero wala pa rin balita sa kapatid ko ah. Di ba sinabi ko naman sa iyo ang buong kwento kung paano nawala ang kapatid ko? Ang sabi mo, ikaw na ang bahala. May naghahanap na. Pero hanggang ngayon wala pa rin ah. Relax ka nga, Sangkay. Akala mo naman madali lang maghanap ng batang nawawala eh. Ganon? Hindi ako may gusto nito na kayo ang gagawa nun. Pero kayong nangako sa akin. Ginawa ko lahat ng utos nyo ah. Pero hindi nyo nagagawa yung pangako nyo sa akin. Nakinabang ka rin naman eh. Tingnan mo oh. Hindi ka na mukhang probinsyano sa dami ng pera mo. Ano pa gusto mo? Halos pumutok ang butsi ko sa narinig ko kay Bianca, Kabanong. Hindi ko akalain na magagawa niyang sabihin sa akin ang lahat ng mga yon. Parang pinapalabas pa niya na ako ang may mali. Sa galit ko, ay lumabas ako ng apartment. Naglakad-lakad ako at nakarating ako sa isang tindahan malapit lang din sa apartment namin ni Bianca. Sa alak ko binuhos ang sama ng loob ko. Umiiyak ako habang nilalagok ang isang bote ng alak. Nakadalawa na ako noon nang marinig ko ang boses ni Bianca sa likuran ko. Galit ka ba? Sorry no, hindi ko sinasadya. Pero hindi naman ako nagpapabaya para mahanap yung kapatid mo eh. Huwag ka mag-alala, hinahanap rin siya ng mga bata ni Boss Vemom. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang makitang ligtas ang kapatid ko, di ba? Walang kwenta ang dami ng pera para sa akin. Ang gusto ko lang makitang buhay ang kapatid ko. Pero paano ko siya makikita kung hindi naman kayo gumagalaw? Ang sabi mo kasi, lumaban lang ako ng lumaban at kayo nang bahala maghanap sa kapatid ko. Pero ilang linggo na oh, wala pa rin balita. Sa totoo lang, mukhang di naman kayo gumagalaw eh. Parang wala kayong pakialam sa kapatid ko kung mahanap man o hindi. Isang araw, pinatawag kami ni boss sa kanyang mansyon. May selebrasyon daw na magaganap doon. Halos lahat ng mga tauhan niyang magagaling sa pakikipaglaban ay naroon. Marami rin mga mayayaman ang dumalo. Iniwan ko saglit si Bianca sa loob. Nagpaalam akong lalabas lang muna ako saglit. Para kasing na-out of place ako sa loob. Kaya minabuti kong lumabas at doon na muna tumambay. Nasa mga sasakyan na ako noon nang mapansin ko ang kulay puting van. Malaking kulay puting van pero hindi ako maaring magkamali sa isang ito. Ito yung van na kumuha ng 2 bata nung nagatid ako ng uling kay Aling Josie. Napatago ko bigla na may 2 lalaking papalapit sa akin. At doon ko napatunayan na tama nga ako, Kabanong. Dahil ang 2 lalaking nakita ko na kumuha ng 2 bata ay sila din itong nakikita ko ngayon. Nang makapasok na sila sa loob ng puting van, ay hinila ko sila doon at kinuha ang baril ng isa sa kanila at itinutok sa kanila. Nagulat sila at huli na ang lahat para pumalag pa. Hinayaan ko sila makapasok ng puting van. Kinuha ko muna ang baril ng isa. Nasa loob kaming 3 ng puting van. Nagtataka silang nagtanong sa akin kung ano ba ang kailangan ko sa kanila. Saan nyo dinadala ang mga batang nakukuha nyo sa mga baryo? Isang maling sagot nyo lang, ipuputok ko itong baril sa mga ulo nyo. Namutla ang mga mukha nila sa takot, Kabanong. Kaya mabilis pero pautal-utal silang sumagot sa akin. Ang mga batang kinukuha daw nila
ay dinadala nila sa isang tagong bodega na kung saan ginagawa ang karumal-dumal na gawain. Kinukuha nila ang mga laman loob at binibili yon ng mga mayayamang aswang. Ang ibang araw ay ini-export pa nila sa ibang bansa na kung saan ay may mga aswang din na sinusuplayan. Katunayan nga raw ay isang aswang din ang nagpapatakbo sa katayan ng mga batang yon. At hindi na ako nagulat kung sino yon. Siya si Venom Montes, ang may-ari din ng club ang kanilang itinuturo. Kaya pala hindi mahanap-hanap yung kapatid ko dahil ang taong pinagkatiwalaan ko ay siya pala ang utak ng karumal-dumal na krimen ito. Yan daw ang bagong ideya upang hindi na maghirap ang mga aswang sa pambibiktima. May kusang nagdadala na daw sa kanila at sila yon. Gustong-gusto raw ng mga aswang na bata ang dinadala sa kanila. Malaki ang bayad sa kanila pag bata ang dala nila sa mga aswang. Yan daw ang nakatagong kwento sa likod ng puting van na nangunguha ng mga bata. Dalhin niyo ako ngayon sa bodega kung saan niyo dinadala yung mga bata. Dahil kung hindi, sasabog ang mga utak niyo. Mga kalahating oras din ng biyahe bago kami nakarating doon. Sinalubong agad kami ng bantay sa gate pa lang. Ang sabi ng dalawa ay puro aswang daw ang nagtatrabaho doon. Pero hindi tumatayo ang mga balahibo ko sa kanila. Ang gusto ko nga ay makita na sila kagad para mapuksa ko na sila. Nagbabaka sakali rin ako na sana makita ko doon ang kapatid ko. Sana hindi pa ito kinakatay. Nandito na ang Kuya Bunso. Iniligtas kita. Hintayin mo ang kuya. Magkikita na tayo. Agad na nagliwanag ang kwintas kong suot. Kaya doon na ako nabigyan ng ideya. Maaring umiilaw ang kwintas sa oras na may aswang sa paligid. Nagliwanag yon noong tumabi ako kay Boss Vemon. Teka, umilaw din tong agimat nung tumabi ako kay Bianca. Aswang din kaya siya? Hindi ito maaari. Pinatulog ko ang dalawang lalaking naghatid sa akin sa lugar. Iniwan ko sila sa loob ng puting van. Itinali ko rin sila sa upuan. Tapos pinatay ko naman ang gwardyang aswang. Pagkapasok ko sa bodega ay wala man lang akong makitang tao o aswang man. Pero sobrang lansa ng paligid. Halos masok ako. Pagkapasok ko pa lang sa production ay agad na tumambad sa akin ang mga katawan ng mga batang nawawala. Nakasabit ang mga katawan nilang biyak na ang tiyan sa matulis na bakal. Wala na rin itong mga laman loob. Nilibot ko ang paligid pero wala man lang akong makitang buhay na bata. Hanggang sa makarating ako sa mga damit na nakatumpok sa isang kwarto. Hinalukay ko yon. Ngunit hindi ko man lang makita doon ang damit ni Pingping na suot niya bago siya mawala. Bunso, nandito na si Kuya. Wala ang damit mo dito. Ibig sabihin, buhay ka pa. Lakasan mo ang loob mo, kapatid ko. Habang binabagtas ko ang katayan, ay may mga yabag akong narinig. Alam kong aswang yon. Nagliliwanag kasi ang agimat na suot ko. Kung ako sa'yo, lumabas ka na dyan. Alam kong aswang ka. Dinampot ko ang isang bakal na tubo na matulis. Saka bumuelo para ibato yon sa lugar kung saan ko nararamdaman ang aswang. Medyo madilim ang sulok kaya hindi ko nakikita pero alam kong aswang ang naroroon. Nakarinig na lang ako ng matinding pag-iyak na parang baboy ramong kinakatay. Alam ko na tinamaan ko siya. Sinabi ko namang lumabas ka na eh. Namatay ka tuloy ng maaga. Iniwan ko ang lugar na hindi ko malang nakita si Pingping. Bumalik ako sa puting van. Maputi na at gising na ang dalawang iginapos ko sa loob nun. Sinabi ko sa kanila na pakakawalan ko sila pero itigil na nila ang kanilang ginagawa. Alam kong tao lang sila na nagipit kaya kailangan nilang gawin ang mga bagay na masama. Nangako naman silang dalawa na magbabagong buhay na. Hindi ko sigurado kung talagang magbabago ba talaga sila pero nasa kanila na yon kung paano nila gagamitin ang second chance nilang buhay na ibinigay ko. Ilang metro pa lang ang layo namin nang biglang lumihab ang bodega. Mabilis itong natupok ng apoy dahil yari ito sa light materials. Sino kaya may gawa nun? Bakit kaya nila sinunog? Ang sabi ng isang lalaking kasama ko
ay talagang susunugin niyo ng mga aswang para walang ebidensyang makita ang mga otoridad. Alam kasi nilang may nakapasok na ibang tao kaya naniniwala silang magsusumbong daw ako sa kapulisan. Hindi ko gagawin yon. Wala naman akong pakialam dyan eh. Trabaho nilang alamin ang mga nangyayari sa lugar na nasasakupan nila. Ang gusto ko lang ay mahanap ang kapatid ko. Marahil ibang grupo daw ang nakakuha sa kapatid ko. Kasi 5 van daw na puti ang nagkalat sa iba't ibang sulok ng probinsya para manguha ng bata. Hindi lamang puting van ang ginagamit ng mga ito kundi may iba pang kulay. Ang sabi pa nila ay mag-ingat daw ako dahil sa mga oras daw na yon ay tsak na alam na ni Vemon ang ginawa ko. Bumalik ako sa apartment. Alam ko kasing nandun na si Bianca. Pero iba na ang kutob ko sa kanya. Nagmadali akong pumasok sa loob. Masyadong tahimik. Nang pumunta ako sa kwarto ko, ay naabutan ko si Bianca roon. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ito bang kwintas ang hinahanap mo? Hindi. Inaayos ko lang yung mga gamit mo. Nakakalat kasi. Nasa akin ang susi. Paano ka nakapasok? May hawak kang duplicate? Ha? Hindi. Ano kasi? Nakalimutan mo yata nakabukas. Bakit pala bigla ka nawala sa party? Pilit niyang iniiba ang usapan. Tinatanggi pa rin niya kahit halatang bistado na siya. Lumapit siya sa akin at saka hinawakan ako sa pisngi. Tapos hinaplos niya ang dibdib ko. Ang totoo, gusto ko magpainit tayo ngayong gabi, Sangkay. Matagal na kitang gusto. Nilapitan niya ako at hinalikan niya ako sa liig at saka pinaggapang sa dibdib ko ang kanyang mga labi. Tinanggal niya ang butonis ng suot kong long sleeves. Patuloy lang siya sa paghahalik sa liig ko. Tapos gumagapang naman ang 2 kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hinawakan ko siya sa ulo at saka binalibag sa kama. Ganun na lang ang pagkagulat niya sa ginawa ko. Bakit, Sangkay? Problema? Ayaw mo ba? Tumigil ka nga sa pagmamaang-maangan mo. Alam kong inuuto mo lang ako. Hindi totoong tinutulungan niyo ako mahanap ang kapatid ko. Ha? Totoo hinahanap namin ang kapatid mo. Katunayan ay malapit na namin siyang makita. Napatawa ako sa sinabing yon ni Bianca Cabanong. Pagkatapos ng tawang yon ay napakamot ako sa ulo. Nilapitan ko siya sa kama na nooy nakasalampak pa rin doon. Hinawakan ko ang baba niya at bahagyang piniga. Akala mo hindi ko alam ang buong katotohanan? Akala mo mapibilog mo pa ang ulo ko? Alam kong aswang ka at isa ka sa mga tauhan ni Vemon na nagpapatakbo ng negosyo niyong pagbebenta ng laman loob ng mga bata. Halos lumuwas sa gulat ang mata niya sa sinabi kong yon, Cabanong. Hindi ko na siya pinagsalita pa. Maras kong hinablot ang braso niya at sapilitang hinatak dahilan para bumagsak siya sa semento. Napalakas ang pagkakahatak ko sa kanya para mapadapa siya sa semento. Akala mo siguro hindi ko alam na yung agimat ko yung hinahanap mo, no? Tinago ko lang siya kanina sa bulsa ko, dun sa party. Kasi alam kong magliliwanag lang ito doon. Dahil alam kong maraming aswang ang naroon sa party na yon. Padapa niya akong nilapitan. Pilit niyang itinataas ang ulong may tumatagas na dugo. Hindi ko alam na nasugatan na pala siya. Tumayo siya ng marahan para makausap ako. Kung ganon, wala nang dapat itago pa. Biglang nag-iba ang mukha niya. Lumapad ang bibig niya na abot tenga at saka napuno ng matutulis na ngipin. Umitim ng bahagya ang kulay niya at saka humaba rin ang matutulis na kuko. Samantalang kulay pula naman ang kanyang mga mata. Yan ang gusto ko kanina pa eh. Ang ipakita mo ang tunay mong anyo. Pero maganda ka pa rin naman eh. Kaso nga lang, mukhang matatapos na yun ngayon. Sinugod niya ako pero bumagsak lang siya dahil sa mga suntok ko. Hindi uubra sa agimat kong suot ang mga mahihinang atake niya. Gumapang siya palayo sa akin. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa kusina. Pero nung bahagyang mawala lang siya ng saglit sa paningin ko, ay hindi ko na siya matagpuan sa kahit saang sulok ng kusina. Aba,
Nawala? Gusto yata ng tagu-taguan ah. Sandali nga. Pag nakita kita, patay kang bata ka. Biglang namatay ang mga ilaw ng sandaling yun, Kabanong. Kaya mas lalong hindi ko siya makita. Aba, lights off ang gusto mo ah. Teka, saan ka kaya? Naaninag ko naman ang ibang parte ng apartment dahil sa mga ilaw sa labas na lumulusot sa bintana. Kaso nga lang, alam kong may lamang siya. Kasi alam kong mas malakas ang mga aswang sa dilim. Nakikita nila ang target nila sa madilim. Nakailang hakbang pa ako nang biglang humapdi ang likuran ko dahil sa kalmot niya. Pero noong lingunin ko naman ay wala na akong makita kundi puro dilim lang. Aray ko, masakit yun ha. Gusto mo talaga maglaro tayo, ha Bianca? Laro ng kamatayan, Sangkay. Pagsisisihan mong napadpad ka dito. Marahan akong pumunta sa kung saan banda ang boses niyang narinig ko. Aba, palasagot ka talagang aswang ka ha. Magtago ka na mabuti dyan kung nasaan ka man. Natatanaw ko ang pintuan ng kwarto niya mula sa kinatatayuan ko. Mukhang nandun nang gagaling ang boses niya. Kung hindi mo na lang sana hinanap ang matagal nang wala, hindi sana mangyayari sa iyo to. Biglang nag-ibang direksyon ng boses niya. Kaya napaikot ako banda sa sala. Mukhang nandun na naman siya. Hayop talagang aswang to ah. Ang hirap ulaan kung nasaan siya. Kung ako sa iyo, Bianca, mananahimik na lang ako kung saan ako nakatago. Dahil sa oras na makita lang kita kung saan ka banda. Sisiguraduhin kong gugutay-gutayin ko yung katawan mong pokpok ang aswang ka. Muli akong nakarinig ng mga kaluskos. Alam kong nakahanda na naman siyang sumugod sa akin. Hindi nga ako nagkamali nang bigla na naman niya akong kinalmot sa likod. Maapdi yun pero marahan din yung naghihilom na ikinagulat ko. Naisip kong dahil yun sa suot kong agimat. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin kita at papatayin kita, Bianca. Hindi uubray ang mga tako kalmot mo sa akin. Hindi mo ako mapapatay dyan. Hinapa ko ang switch ng ilaw. Pero bigo akong pailawin yon dahil mukhang sa main breaker niya yung pinatay. Tumahimik na lang ako at saka pinakiramdaman ang madilim na paligid. Ipinikit ko ang dalawang mata ko at saka hinawakan ng agimat. Tapos bumulong ako. Agimat nila yon. Bigyan mo ako ng kapangyarihan upang matalo ko itong kasamaan. Ilang saglit lang ay biglang umilaw ang agimat at sinakop niya ang buong madilim na paligid. Ah, diyan ka pala ha? Nasa itaas siya ng kisame. Nakadikit doon na parang butiki. Nakatingin siya sa akin at nanlidisik ang mga mata. Nung muli siyang sumugod ay hinato ko siya ng kamao ko. Kaya tumalsik siya sa pader. O paano yan? Nakita na kita. Hayaan mo na yung kapatid mo. Umalis ka na lang sa lugar namin. Oh, kawawa ka naman. Mukhang hindi tumitigil yung dugo sa ulo mo ah. Nagmamakaawa ka ba o inuutusan mo ako sa gagawin ko? Marami ka naman pera, Sangkay. Sapat na yan para makauwi ka. Hayaan mo na ako. Wow ah, aswang na pala utos. Pinatay niyo na nga yung mga batang walang kamuwang-muwang tapos ganito lang ang sasabihin mo? Hindi na may babalik ang buhay nila kahit patayin mo pa ako. Alam ko, pero papatayin pa rin kita. Alis ka na kasi. Lisanin mo ng lugar nito na parang walang nangyari. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo ako mabuhay. Aswang na nagmamakaawa? Ganyan ba kayo mga aswang? Mga kampon kayo ng demonyo, no? Gagawa kayo ng mali tapos magmamakaawa lang kayo? Nilapitan ko siya at saka doon ko na tinapos ang buhay niya. Nasunog ang katawan niya noong saksakin ko siya sa dibdib ng patalim na nadampot ko sa kusina. Mabilis siyang naging abo. Dahil na rin marahil sa suot kong agimat. Nilisan ko ang apartment at saka humanap ng ibang matitirhan. Nakahanap naman kagad ako. Malapit lang yon sa club ni Vemon. Kailangan ko pa ring mahanap si Pingping. Nararamdaman kong buhay pa siya. Kung nasaan ka man, bunso, hintayin mo lang ako ha. Hahanapin kita, Pingping, kapatid ko. Kinagabihan,
ay pumasok ako sa club. May laban kasi ako kontra sa isa sa pinakamalakas na fighter sa underground na sinasabi nila. Hindi ko alam ang lugar na sinasabi nila pero palagay ko'y malakas sa makakalaban ko. Alam ko namang mabilis ko lang matatalo itong kalaban. Kaya lang naman ako tumatanggap pa ng laban, Kabanong, ay dahil umaasa pa rin akong makikita ko pa ang kapatid ko sa lugar na yon. Ang pinoproblema ko lang noon ay panay sila tanong sa akin kung saan na si Bianca. Bakit ilang araw na raw nilang hindi nakikita yon? Naririnig ko rin minsan ang usap-usapan nila tungkol sa nasunog nilang bodega. Tumatahimik na lang sila bigla sa tuwing dumarating na ako. May kutob na rin ako noon na minamanmanan na nila ang bawat galaw ko. Minsan nga ay pauwi na ako ng madaling araw sa apartment. May mga napapansin akong parang may mga umaaligid sa akin sa daan. Nararamdaman ko yon pero hindi ko na lang gaanong pinapansin. Alam ko na mga tao yun ni Vemon. Pero sa tuwing kaharap ko naman siya, ay maayos naman niya akong tinatrato. Katunayan nga ay malaking pera ang ibinibigay niya sa akin. Isang araw, ipinatawag ako ni Vemon. Kakausapin niya raw ako. Sakay, alam mo, ngayon lang ako nakakita ng fighter na kagaya mo. Bukod sa malakas ay mabilis din. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang kakayahang yon. Kahit sinong itapat ko sa iyo kaya mong patumbahin nang walang kahirap-hirap ha? Siguro boss, dahil yun sa trabaho ko sa bukid. Nasanay kasi ako sa mga mahihirap na trabaho Kaya batak na batak yung katawan ko. Sa tingin ko, hindi lang dahil doon, Sangkay. Siguro dahil yon sa ipinanganak ka para lumaban sa ibabaw ng lona. Minsan, Kabanong, ay dumadayo pa nga kami sa ibang ring. Mga kapwa sindikato rin ni Vemon ang madalas na nagiging kapustahan niya. Mga ibang lahi na negosyante at kung sino-sino pang mayayaman. Lumalaban lang ako pero nandun sa utak ko ang paghahanap kay Pingping sa bawat mapuntahan naming lugar. Pero kahit kaunting bakas ay wala akong makita. Isang gabi, habang nagpapahinga na ako sa apartment, may mga anino akong nakikita sa labas ng bintana. Pakiramdam ko may mga aswang na umaaligid sa labas. Tama nga ang pakiramdam ko dahil nagliwanag ang suot kong agimat. Sa salamin gawa ang bintana kaya alam ko na anumang oras ay papasukin nila ako. Inihanda ko ang sarili ko sa kung anumang pwedeng mangyari. Nang maramdaman kong unti-unting bumubukas ang pinto ng kwarto ko, ay bahagyang idinilat ko ang aking mga mata. Isang aswang noon ang nakita kong nakahanda ng lapain ako. Ngunit dahil sa tulong ng agimat, mabilis kong nahawakan ang leeg niya. Sinakal ko siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Agad namang nabasag ang bintana tapos pumasok pa ang isa. Sinugod din niya ako pero wala din siyang nagawa. Binagsak ko siya sa sahig at saka binalian ng leeg. Agad namang siyang naagnas na parang bagang naging abo. Saka ko lang namalayan na nakatayo na pala yung isang sinakal ko kanina. Tatakas pa sana siya pero mabilis ko siyang nahawakan. Ano? Tatakas ka pa ha? Akala nyo hindi ko alam na sinusundan nyo ako? Nagmakaawa siya pero agad ko rin siyang pinatay. Ang nangyari sa una ay ganun din ang nangyari sa kanya. Walang kaligtasan ng mga aswang sa agimat ko ha. Astig! Magtatanghali na nang ako'y magising kinabukasan. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon, Kabanong. Wala naman akong laban na magaganap sa club ni Vemon sa araw na yon. At alam ko na alam na ni Vemon na alam ko na pinasusundan niya ako. Kaya doble ingat din ako dahil hindi ordinaryong aswang ang lalaking yon. Nagpasya na muna akong mag-ikot-ikot sa lugar para malibang. Kumain ako sa labas tapos tumambay-tambay sa plaza. Maraming tao akong nakita tapos yung iba naman ay nagpa-practice pa ng sayaw. Bunso, saan ka na? Buhay ka pa kaya? Napaupo ko sa isang upuan doon at saka pinagmasdan ang mga batang naglalaro. Halos kasing edad lang siguro sila ni Bunso. Maya-maya pa'y napadako ang atensyon ko sa dalawang lalaking papalapit sa akin. Nang tingnan ko ang suot kong kwintas ay nagliliwanag ito.
Ayaw kong lumaban sa gitna ng maraming tao. Kaya nagdesisyon akong umalis sa lugar upang dalhin ang dalawang lalaki sa walang tao. Away ba ang hanap nyo? Pwes, nasa kondisyon ako. Yun ang bulong ko sa sarili ko bago ko tuluyang umalis. Naramdaman ko naman ang pagsunod nila sa akin. Nakarating ako sa isang masikip at madilim na iskinita. Nang makasigurado ako na walang tao doon, ay nagpasya akong tumigil. Naramdaman ko naman ang enerhiya ng dalawa sa paligid. Aswang din kayo, tama? Magpakita na kayo, mga kulokoy kayo! Ilang saglit pa ay lumabas ang dalawa sa madilim na sulok. Sa pagkakataon na yon ay nagbabaga na ang kanilang mga mata. Handa na silang sugurin ako. Kalma! May lakad ba kayo? Nagmamadali yata kayo eh. Alam ko na gusto niyo akong patayin. At alam ko rin, nakampon kayo ni Boss Bemon. Gigil na ang dalawa. Nakita ko kasing lumalabas na ang mga ugat nila sa leeg at sentido. Mukhang gusto na talaga nila akong sakmalin. Lalo silang nanggigil kabanong nang sabihin kong pinatay ko na rin si Bianca. Alam niyo bang pinatay ko na si Bianca? At kayo na ang isusunod ko? Pagkatapos naman teka sandali! Hindi pa nga ako tapos sa speech ko eh. Sumusugod na kayo? Napaiwas na lang ako dahil sa bilis ng pag-atake nila. Muntik pa akong matamaan ng kalmot ng isa. Uy! Muntikan na ako dun ah! Tumutula pa nga ako eh. Atat na kagad kayo. Oh, teka, saan ako? Doon na ako sa pagkatapos ko sa inyo, isusunod ka na si Boss Bemon. Hinayaan ko lang silang lalong manggigil kabanong. Sa paraang yon ay matataranta sila at mawawalan ng focus. Kaya madali ko lang silang matatapos kung magkataon. Mukhang magaling kayong dalawa ha? Kakaiba ang lakas nyo kumpara sa mga kasama nyong nauna ko ng pinatay. Inaamin ko kabanong nakakaiba sila. Naramdaman ko yun kanina nung umatake sila sa akin. Kung hindi lang ako naging maalerto, tiyak na tinamaan na ako ng atake nila. Kayo ba ang tinatawag na hybrid na aswang? Pambira talaga itong si Boss Vemo, no? Pinadalan ako ng mga nauulol na mga aswang ah. Teka, paano ko ba kayo tatapusin? Sa pagkakataong yon ay muli silang sumugod sa akin. Sabay ang atake nila kaya nadaplisan ako ng kalmot sa braso. Pero agad din yung humilom dahil sa suot kong agimat. Aba, magaling kayo mga kulokoy kayo ah. Akalain yung tinamaan niyo ako. Hindi ko na hinintay pa ang muling pag-atake nila. Dahil ako na mismo ang gumawa nun. Nahuli ko ang isa kaya binalibag ko yon sa sahig. Ang isa naman ay sinuntok ko na kaagad namang tumalsik. Ano? Masarap ba? Tumayo kayo mga kumag! Ayan, nagmamadali kasi kayo sa kamatayan nyo eh. Sa buong akala ko ay magiging dahilan na yon upang matakot sila sa akin pero nagkamali ako kabanong. Dahil sa muling pag-atake nila ay tinamaan ako sa dibdib ng kalmot. Hindi ko rin napansin ng isang aswang na nandun na pala siya sa bandang likuran ko. Kaya nagawa niya akong sakmalin sa balikat. Ang sakit! Pisting yawa ka! Hetong sayo! Dinakma ko ang ulo niya gamit ang aking kamay at sakang ninudgod sa sahig ang mukha niya. At pagkatapos ay binali ko na kagad ang leeg niya. At doon na tumigil ang kanyang hininga. At ikaw naman ang isusunod ko! Ibinaling ko kagad ang paningin ko sa isang aswang na nakatayo sa likuran ko. Sinugod niya ako pero nahuli ko siya sa leeg. Pero napitiwan ko rin siya dahil kinalmot niya ang braso ko. Aray ko naman! Ang dami ko ng kalmot sa iyo kanina ka pa. Pero alam mo bang sayang lang yung effort mo? Dahil lumihilom lang ang mga sugat ko. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis ko siyang sinugod at buong puwersang sinuntok. Tinamaan ko siya na ikinasanhi ng pagkabagsak niya. Agaran ko namang nilapitan siya at inundayan ng suntok. Hindi ko na pinatagal kabanong at tinapos ko na rin siya. Unti-unti din namang naaagnas ang mga katawan nila at parang napupudpud na parang lupa hanggang sa maging alikabok.
Mauna na kayo sa impyerno. Pagmano kayo sa ninong yung si Satanas ha. Nilisan ko na agad ang lugar na yon. Bumalik ako sa apartment ko at saka naghanda. Alam kong may mas mangyayaring mas matindi pa, kaya kailangan kong ihanda ang sarili ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang puno ng karumal-dumal na mga nagaganap na ito. Kahit yun man lang ay magawa ko para sa mga bata pang bibiktimahin nila. Ang pinag-aalala ko lang ay baka hindi ko na mahanap ang kapatid ko. Kinabukasan, gabi yon, nagdesisyon akong pumasok sa club. Nagpanggap ako na walang alam sa mga hakbang ni Vemon na pinapapatay niya ako. Papasok na sana ako sa isang silid sa club nang marinig ko ang isang boses doon. Pamilyar yun sa akin kaya napatigil ako. Pagsilip ko ay nakita ko si Boss Vemon at isang lalaking isa sa pinagkakatiwalaan niya. Ano? Pinatay lang niya ng ganon kabilis ang dalawang hybrid na aswang na pinadala natin? Punyemas talagang sangkay yan ah. Hindi mamatay-matay ang hayop na yan ah. Pinatay na nga niya si Bianca. Sinira pa niya ang negosyo natin. Tapos ngayon, nanganganib pang maapektuhan ang ibang transaksyon natin. Napahilamos siya sa mukha niya. Saka nilagok ang isang basong alak sa inis. Hindi bale. Makakahanap din ako ng paraan para maligpit siya. Napatras na ako at saka lumabas na muna sa club. Pero ilang saglit din naman ay bumalik na din ako. Nakita ko na siya na nakikipagkasiyahan. Nang makita nga niya ako, ay agad niya akong tinawag. Oh, ito nga pala ang bata ko. Champion! Simula nung lumaban siya wala pang nakakatalo sa kanya. Kaya masasabi ko talagang siya ang pinakamagaling kong alaga sa ngayon. Sangkay ang pangalan niya. Pinakilala niya ako sa mga negosyante nitong mga kaibigan. Nagiinom sila habang pinapanood ang dalawang fighter na naglalaban sa itaas ng ring. Magandang gabi po. Enjoy lang po tayo mga boss. Binigyan nila ako ng isang baso na may lamang alak. Hindi pamilyar sa akin ang mga mukha nila. Noon ko lang sila nakita sa club. Ay, siya nga pala Sangkay. Sila mga kaibigan ko na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Pero puro Pilipino din sila. Nasa ibang bansa kasi ang mga negosyo nila. Mga successful na mga tao at may mga napatunayan na. Mga aswang din kaya sila? Pabulong ko yung binanggit kaya hindi nila narinig. Ha? Ano yun, Sangkay? May sinasabi ka ba? Oh, wala po boss. Nagagalak ako makilala kayo. Ngumiti ako sa kanila tapos sabay-sabay din silang nag-cheers ng alak. Pero sa palagay ko ay hindi sila mga aswang. Pero malakas ang loob ko na sangkot din sila sa mga batang nawawala. May sinabi kasi dati ang kakilala ko na may mga pagkakataon daw na naririnig niya ang usapan ng boss niya at ang client nito. Ang mga karni daw ng bata ay ginagawang corned beef at kung ano-ano pa. Nangyayari daw yun sa ibang bansa. Hindi rin malabo na nangyayari ito sa Pilipinas. Maaaring ang mga katawang wala ng mga laman loob ay tinatransport din sa ibang negosyante. Tapos ang mga laman loob naman ay napupunta sa mga mayayamang mga aswang sa iba't ibang dako ng mundo. Isa pa, Sangkay. Kaya din sila naririto dahil sa isang pagtitipon-tipon na magaganap bukas ng gabi sa isang resort ko. Ginagawa namin ito minsanan sa isang taon. At ayaw kong mawawala ka dun bukas ha. Sige po, asahan niyo po boss. Hindi ako mawawala bukas. Hindi ko pa siya maaaring patayin hanggat hindi ko pa nakikita ang kapatid ko. Kahit malabo na, naniniwala pa rin akong buhay siya at nararamdaman ko yon. Pakiramdam ko ay pinakikiramdaman lang din ako ni Vemon. Malakas ang kutob ko na pinapaniwala niya lang akong wala pa siyang alam sa mga nangyayari. Kaya mas doble ingat ako. Mahirap nang masalisihan ako at maunahan. Hindi pa naman siya normal na aswang. Sumapit ang gabi ng pagtitipon sa isang resort. May kalayuan ito sa syudad. Mga 10:00 na ako nakarating doon. Malapit na ako sa lugar pero wala man lang akong naririnig na ingay sa loob ng resort. Pero may nararamdaman akong panganib. Kusang bumukas ang malaking gate.
Marahan akong naglakad papasok. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. May iilang mga ilaw na nakabukas pero mas nangingibabaw ang dilim sa lugar. Kung hindi lang sana nagliwanag ang agimat, masasabi kong maling resort ang napuntahan ko. Ilang saglit lang ay nagulat ako dahil bumukas ang isang ilaw at nakatutok yun sa akin. Dahilan yun para maging alerto ako sa paligid. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Vemon na may kasamang halakhak. Mabutit nakarating ka, Sangkay. Dumating ako para sa iyo, Boss Vemon. Hindi ko pa rin siya nakikita sa paligid, kaya todo suri ako sa paligid. Siguro alam mo namang malaki ang utang na loob mo sa akin, bata. Ako ang kumupkup sa iyo noong napatpat ka sa syudad. Alam ko yun, Boss Vemon. Hindi ako nakakalimot. Ngayon, sinisingil na kita. Ilang sandali pa ay nagsilabasa ng mga kampon niya sa madidilim na bahagi at may mga hawak na baril ang mga ito. Ito ba ang pagtitipon na tinutukoy mo, boss? Mukhang mali yata ang pagkaintindi ko. Pagtitipon ng bala to eh. Marami ka nang nasira sa akin, Sangkay. Malaki na ang naging damage mo sa negosyo ko. Kaya dapat ka nang kalasin. Negosyo? Negosyo pala ang tawag mo sa mga krimen na ginagawa mo? Mga inosenteng bata na ang gusto lang ay ang pakikipaglaro sa lansangan, pero para sa inyo, isang masarap na hapunan? Tama ka. Pero ngayong nagkandaletse-letse na dahil sa pagdating mo, mali ako sa pinatuloy kong tao. Kung pinatuloy mo man ako at binihisan, lahat yung pinagtrabahuan ko sa'yo. Kaya sinisiguro ko na magiging isang kahindik-hindik na bangungot ang gabing ito na kahit nasa impyerno ka na ay hindi mo makakalimutan. Alam ko na kakaiba ka, Sangkay. Malakas ka. Pero ngayong gabi, ikaw ang masasawi. Ilang segundo pa ay umalingaw-ngaw na ang putok ng mga baril. Hindi ko yun nagawang maiwasan dahil sa matinding silaw na dala ng ilaw na nakatutok sa akin. Kahit saan ako tumakbo ay nakasunod yun sa akin. Hindi ko tuloy nakikita yung mga bumabaril. Sa palagay ko ay sinadya nila yon para mahirapan ako. Talagang pinaghandaan nyo ang gabing ito ha? Ang dami-dami nyo pero nagtatago kayo sa likod ng liwanag na yan. Muli na naman nila akong niratrat ng bala. Kahit nakaluhod na ako dahil sa mga tama sa aking katawan ay hindi pa rin sila tumitigil. Ano bata? Ayos ka ba dyan? Ayos lang ako. Nataanan ng mata ko ang isang bato malapit sa akin. Kaya na makahanap ako ng pagkakataon ay dinampot ko yon. Mukhang hirap na ka na dyan ah! Hindi! Ayos lang ako! Pumpwersa kong pinatamaan ng bato ang malaking ilaw na tumatanglaw sa akin, Kabanong. Kaya nabigla silang lahat nung napatayon at kadiliman ang bumalot sa lugar. Naloko na! Ihanda mo ang sarili nyo! Oh! Mukhang brownout yata ah! Daramdaman ko naman ang paunti-unting paghilom ng mga tama ng bala sa katawan ko. Hayop kang bata ka! Paano ka ba nakarating sa syudad? Eh di sumakay! Sira ulo ka pala eh! Kinagalit mo talaga ako ha? Sige! Maputokan siya! Narinig ko naman na sumagot yung mga tao niya. Wala na raw silang bala. Naubos na sa akin. Oh! Paano yan, boss? Wala na yata kayong bala. Kaya ako naman ang susugod, ha? Wala nang pag-aalinlangan pang sinugod ko ang mga tauhan niya, Kabanong. Mahigit 20 sila, pero mabilis ko silang pinataob. Hindi! Naubos mo silang lahat ang gano'n lang kabilis? Anong klaseng tao ka ba? Simpleng tao lang, na may angking galing na nagmumula sa sotong agimat. Agimat? Saan mo naman nakuha yan? Kaya pala hindi ka tinatabla ng bala? Pero hindi bali. Sa kamay ko hindi ka makakaligtas. Bigla niya akong sinugod, kaya muntik ko nang hindi nailagan yon. Uy! Muntik na ako dun ah! Wala na siguro ako magagawa kundi ang tapusin ito. Sayang lang, mukhang wala akong makukuhang impormasyon sa'yo kung saan ko makikita ang kapatid ko. Kung ganon, dahil sa kapatid mo kaya nagagawa mo ang lahat ng ito? Walang kwenta! Hindi lang dahil sa kapatid ko.
Para din ito sa mga bata na pinatay nyo at papatayin pa lang. Wala tayong magagawa sa mga bagay na yan. Nangyari na ang dapat mangyari. Kaya maganda ka. Ako naman ang susugod. Dahil medyo malapit lang siya sa akin, ay mabilis ko lang siyang natamaan. Natumba siya pero tumayo din naman kagad. Hindi ako pwedeng matalo. Nakakaya naman sa mga kapwa ko negosyante. Ay, oo nga pala. Sana yung mga kaibigan mo mga negosyante na nandun kahapon sa club mo. Gusto ko sanang isunod sila pagkatapos ko sa'yo eh. Ngunit imbis na sagutin ako, ay humalakak siya ng napakalakas. Kaya humalakak na rin ako. Anong akala niya? Siya lang ang marunong tumawa? Nakakatawa ka. Nakakatawa talaga. Oo, tama. Maganda yung mamamatay kang nakatawa. Ano? Tarantado ka ba? Ikaw ang masasawi, bata! Sinugot niya ako, pero nasangga ko siya. Halos hindi man lang ako nasaktan sa mga pag-atake niyang ginagawa sa akin. Ang buong akala ko'y malakas ka. Pero akala ko lang pala yun. Muli ko siyang inatake. Sinuntok ko siya pero nagulat akong nasangga niya yon gamit ang isang kamay lang niya. Wow! Magaling ah! Sinuntok ulit siya pero nasangga din niya uli. At ang matindi pa doon, wala man lang emosyon akong nakita sa mukha niya. Ginawa niya yon ng walang kahirap-hirap. Ano? Ito bang hinahanap mong lakas? Nakatayo lang ito kanina pero gusto mo makita? Nasa serious mode ka na ba? Gusto ko yan! Masyado kang mayabang, bata. Pero bilib din ako sa'yo. Nagawa mong palabasin ang totoong lakas ko. Sa isang iglap lang kabanong ay bumagsak ako. Nakaramdam na lang ako ng matinding sakit sa aking sikmura. Halos masok ako sa matinding sakit na yon. Hindi ko man lang nakita kung saan nanggaling ang pag-ataking yon. San galing yun? Hindi ko man lang namalayan ha. Nakatago yung kanina. Pero di ba gusto mo makita? Kaya anong problema? Bakit hindi ka na makatayo dyan, ha? Sinikap kong tumayo at saka binalanse ang katawan ko. Namimilipit pa rin kasi ako sa sakit. Kung ganon, ito ang tunay mong lakas? Sumeryoso na rin ako noon. Nasasabayan ko naman siya pero madalas akong tinatamaan. Pero minsan natatamaan ko naman siya. Mga ilang minuto rin kaming nagduelo hanggang sa mapuruhan ako ng suntok niya. Pastilang aswang to. Ang hirap iwasan yung mga atake niya. Kahit hindi ako tinatablan, inaamin ko na iniindayo ng loob ng katawan ko. Pinupunti rin niya ang mga kaugatan ko. Alam na alam niya kung saan niya ako banda patatamaan. Ano na ang gagawin ko? Mukhang pagod ka na yata, bata. Ano? Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa no. Gusto mo, magtawag ka pa ng kasama mo eh. Aray, ang likod ko. Nakakatuwa ka talaga, Sangkay. Sayang lang dahil ito na ang huling gabing magkasama tayo. Tama, ito na ang huling gabi mo sa lupa. Nilapitan niya ako at saka tiningnan ng masinsinan. Inutil! Sabay suntok niya sa akin, kaya natumbang muli ako. Pero ang hindi niya alam ay sinadya ko magpatama sa kanya para makalapit ako sa kanya ng malaya. At hindi nga ako nagkamali dahil umupo siya sa tabi ko. Hinawakan pa niya ang buhok ko kaya napangiti ako. Wawakasan ko na ang paghihirap mo, bata! Ganon? Nagulat siyang magsalita ako, pero agad kong hinila ang leeg niya saka kinagat ko siya sa leeg. Napasigaw na lang siya ng malakas kabanong. Itiwa mo ako, hayop! Hindi ko siya nilubayan hanggat hindi ko napupunit ang leeg niya. Itinulak niya ako ng puwersahan kaya nagawa niyang makawala sa kagat ko. Pero bumulwak din ang dugo sa leeg niya. Pasuray-suray siya sa sakit. Pagbabayad! Hindi ko na hinintay ang pag-atake niya. Ibinuhos ko na ang buong lakas ng agimat ko. Sinuntok ko siya habang iniinda pa niya ang leeg niya. Kaya nagtagumpay akong mapatumba siya. Kung hindi ka madala sa suntok at sipa, sa kagat ka lang pala mawawala. Tinapos ko na ang labanang yon. Iniwan ko siyang wala ng buhay sa resort. Bago ko iniwanan ng lugar,
ay sinunog ko ito. Ayaw kong mag-iwan ng ebidensya na ikagugulo ng taong bayan. Mas maiging manatili itong isang lihim kesa malaman nilang may aswang sa bansa. Ayaw kong magpanik ang aking kapwa. Kinabukasan ay nagpasya akong umuwi na rin sa amin. Maaga pa lang ay nasa terminal na ako ng bus. Pinili kong umupo sa tabi ng bintana. Sa kasagsagan ng biyahe namin nang matanong ng mga mata ko ang mga batang naglalaro sa lansangan. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong isa sa mga batang naglalaro ay ang kapatid ko. Para! Sandali! Bababa ako! Halos takbuhin ko ang pagbaba ng bus, Kabanong. Nang makalapit na ako sa bata ay hindi nga ako nagkamali. Siya ang kapatid kong bunso. Bunso! Pingping! Bunso! Nung makilala niya ako ay mahigpit na yakap ang iginanti niya sa akin. Halos umiyak siya sa saya at ganun rin ako, Kabanong. Ikinuwento niya ang buong nangyari sa kanya. Ang sabi niya, dinukot daw sila ng mga lalaki na nakasakay sa puting van. Pero noong makarating siya sa syudad, ay tumigil sila sa isang madilim na kalsada. Umihiraw ang mga lalaki kaya nakahanap siya ng paraan para makatakas. Pero yung mga kasama niya ay nahuli ng tangkarin nilang tumakas. At ayun nga, hanggang sa palaboy-laboy na siya sa daan. Sumama siya sa mga batang hamog na nanlilimos sa mga sasakyan. Umuwi ako sa amin na dala ang aking kapatid. At ang nangyari ay hindi ko na ikinuwento pa sa mga taga roon sa amin. Basta ang alam lang nila ay may puting van na nangunguha ng mga bata. At yun nga, Kabanong, ang kwento sa mga puting van na nandudukot ng mga bata dati. Ang akala ng mga karamihan ay mga sindikato lang ang nasa likod nito. Ang hindi nila alam ay may mga kababalagan pa pala sa likod nito. Wakas.